Mapagpalang araw mga kapanalig ko kay Kristo. Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, ano po ang lagi nating iisipin, sasabihin at ang gagawin natin ay God is forever in control. Opo, in control. Amen and amen. Yes and amen. Dasalin po natin ang napakagandang dasal na tinuro ni Bishop Pabilio. Excuse me po. Lord Jesus, I love you so much. Teach me to love you more. Holy Spirit, I accept your invitation to love your words, to embrace your words, and to walk in total obedience to your words. In Jesus' name, Amen. If we aren't growing, we are dying. Ano po ang the biggest room? Ay, room for improvement. Yes, sabi ni Pastor Ed Lapis, room for improvement is the biggest and largest room. So mag-improve po tayo kasi if we aren't improving or growing, we are dying. And measure our progress and adjust our plans and actions to become better aligned for success. Gratitude is an attitude that hooks up to our source of supply. And the more grateful you are, the closer you become to your Maker, to the architect of the universe, to the spiritual core of your being. It is a phenomenal lesson. Attitude of gratitude. Opo, yan po ay dinedevelop yan. Attitude of gratitude. Ano po ang take home po ninyo sa episode 52? Ako lang ang sambahin mo, sabi ni Lord Jesus Christ. Siya lang po ba ang ating sinasamba? At iniiwasan po ba natin ang self-flagellation? Kinikilala ba na po ba natin ang ating Panginoong Hesus na siya ay sovereign? Pinakadakila, sovereign. At iniiwasan po ba natin tayo ay mag-resent or magbigay ng sama ng loob or may sama ng loob tayo sa Panginoon dahil ang ating Panginoon na iniisip natin ay harsh taskmaster, malupit na katiwala. Ang ibig sabihin po ng harsh taskmaster, yun po ba ang iniisip natin kung lagi tayong dinadagukan ng buhay, kung laging binabagyo ang ating buhay? Ay sana po hindi po. Sana ay alamin natin na ang ating mga pananampalataya ay minsan nagiging maligamgam po yan. Lalo na kung hindi na po first love natin ang ating Panginoong Hesus. Kaya ang imbitasyon niya sa episode 52, halika kayo na mga napapagod na, pagod na, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sambahin niyo ko sa pamamagitan ng pagpapahingang mayroong kapayapaan ng isip, kapayapaan ng loob sa presensya ng ating Panginoong Hesus. Amen. 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 Ito na po ang episode 53. I know everything about ikaw. English at Tagalog, pinagsama natin. I know everything about ikaw, anak. Sampo hinango ni Sarah Young po yan, enjoying peace in His presence, Jesus calling.
365 meditation book ni Sarah Young ay nasa Lucas, Luke chapter 12 verse 7. It says, "But the very hairs of your head," mga buhok po ito, ang tinutukoy, "are all numbered. Do not fear, therefore, you are of more value than many sparrows." Si sparrows po ay sa panahon ng ancient Israel ay napakababa ng value ng sparrows. Kung ang sparrows binabanggit po dyan ay binibigyan ng halaga ng ating Panginoong Hesus, tayo pa na tao na nilagay dito sa mundo para magdominahin ng creations, para pangalagaan. Dominahin means pangalagaan. Hindi po tayo tinawag na magdomina ng kapwa natin. Madalas, yan po ang ginagawa natin. Dominahin ng kapwa. Hindi po. I-manage ang creations sa gloria ng ating Panginoong Hesus. Pangalawang scriptures po for today sa episode 53, John chapter 1 verse 12. It says, "But as many as receive Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name." At pangatlong Bible verse for today sa mensahe ni Lord Jesus Christ ay nasa Romans chapter 10 verse 13. Verse 13. Ito po. "For whoever calls on the name of the Lord shall be saved." Papuri sa Panginoon. Ang desiderata message for today ay pangalagaan ng iyong hanap buhay. Gaano man kahamak, iya'y maasahan. Pag-aari sa pabago-bagong kapalaran, dala ng panahon. Ito na po ang message ni Lord Jesus Christ sa atin lahat. Libro ni Sarah Young. "Never take for granted my intimate nearness. Marvel at the wonder of my continual presence with you." Even the most ardent human lover cannot be with you always, nor can another person know the intimacies of your heart. And in spirit, I know everything about you, even the number of hairs on your head. You don't need to work at revealing yourself to me. Many people spend a lifetime or small fortune searching for someone who understands them. Yet, I am freely available to all of you. Call upon my name, who open their hearts to receive me as a Savior. This simple act of faith is the beginning of lifelong love story. I, the lover of your soul, understand you perfectly and love you eternally. Papuri sa Panginoon. Salamat po, Panginoong Hesus. Napakagandang mensahe, ano po. So, wag nating ipawalang bahala ang intimate nearness ng ating Panginoon sa atin. Pinakamalapit na kalapitan. Nearness ay kalapitan. Napakagandang mensahe ng ating Panginoong Hesus. Dapat lagi nating namnamin po ito. Yes, namnamin.
Ang wonder po na tinukoy na salita dito ay kahanga-hanga. Ang marvel ay mamangha. Mamangha. Yun po ang tamang napakagandang translation ng marvel. Marvel at the wonder of my continual presence with you. Sabi niya dun sa pangalawang stanza. So napakagandang namnamin pag nilay-nilayan natin ang mensaheng ito ni Lord Jesus Christ sa atin. Ang ardent ay masigasig ang ibig pong sabihin. So balik po tayo sa pangalawang stanza na marvel at the wonder of my continual presence with you. Mamangha at humanga sa tuloy-tuloy na pakikipagniig ko sa iyo, anak, saan ang aking presensya. Even the most ardent human behavior, a human lover cannot be with you always. Kahit na yung mga masisigasig na taong nagmamahal sa iyo ay hindi laging nandyan. Totoong-totoo po yan. Nor can another person know intimacies of your heart. Na kahit ng ibang tao ay hindi malalaman ang nilalaman ng iyong pinakamalapit sa iyong puso. Sa iyong puso, sa iyong isip at espiritu. Pero ako ay kilala kita about you. Yes, I know everything about you. Kilala kita, anak. I know lahat ng iyong aspeto ng buhay. Alam ko nangyayari. Yan ang napagandang isipin natin. Pag nilay-nilayan, mga kapanalig ko kay Kristo. Pati ang numero ng mga buhok mo ay alam ko dyan sa ulo mo. Hindi mo kailangan na magtrabaho para ihayag ang sarili mo sa akin. Maraming tao ang nag-aaksaya or lalaan ng mga lifetime ng kanilang buhay na tinutok na sa panahon ng mga maliliit na fortune, kapalaran, searching, paghahanap ng tao para na sila ay unawain. Pero nandito ako, malayang-malaya na available lagi sa iyo. Na tumatawag sa iyong pangalan, anak. Na nagbubukas ng iyong puso para tanggapin ako bilang tagapagligtas mo. Itong napakasimpleng aksyon ng pananampalataya ay ito ay simula ng lifelong love story ng buhay na napakahabang mayroong pagmamahal na istorya. Ay, sabi niya, ako na nagmamahal ng todo-todo sa iyong kaluluwa, umuunawa ng super perfect. And ang aking pagmamahal aking pagmamahal sa iyo ay eternally, walang hanggan, anak, walang hanggan ang pagmamahal ko sa iyo. Na ako ang nagmamahal ng todo sa iyong kaluluwa at umuunawa ng todo sa iyo ng perpekto na may kasamang pagmamahal na walang hanggan.
Papuri sa Panginoon na napagandang episode 53. Salamat po Panginoon na kayo po ay totoong lover ng aming kaluluwa na nakakaunawa lagi ng perpekto at may ang inyong pagmamahal ay walang hanggan sa amin kahit kami makasalanan, kahit kami laging nagkakamali, nadadapa, laging nakakalimot at madalas naalala ka lang namin pagka nangangailangan po kami. Turuan mo kami, Ama, sabi ni Pastor Ed Lapis, na maalala ka namin, maipanalangin namin ang iba. Na ang Lord's Prayer ay sumasamba ng todo sa Panginoon. Tulungan mo kaming sambahin ang ngalan ng Ama sa Langit na banal. Napakaganda na dasal. So about love, ang isa sa pagnilay-nilayan nating salita ng Diyos nasa 1 Corinthians chapter 13 verse 4 hanggang 8a ESV version. Love is patient and kind. Love does not envy or boasting, pagyayabang. It is not arrogant or rude. It does not insist on its way. It's not irritable or resentful. It does not rejoice or at wrongdoing, but rejoices with the truth. Napakagandang dasal, scriptures na nasusulat sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4 hanggang 8, letter A. Opo, letter A po. Dumako na po tayo sa Kawikaan. Opo, Kawikaan Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 22 na Tagalog po. At, talagang makakatulong po sa atin ng todo-todo ang pagbabasa ng Kawikaan, especially Tagalog. Dahil nanunuot ang Tagalog po na salita ng Diyos. Ito na po. Ang kahalagan ng karunungan. Aking anak, ang mga pangaral ko ay dinggin mo. Yes, dinggin mo. At ang aking mga utos, ingatan nga at sundin mo. Ang pakinig mo'y ibaling sa wastong karunungan. At ito ay isipin ng iyong maunawaan. Pagsikapan mong hanapin ang tunay na kaalaman. Pangunaway pilitin mong makita at masumpungan. Kung ito ay parang pilak na iyong hahanapin at tulad ng ginto na iyong miminahin. Malalaman mo kung ano ang kahulugan ng paggalang at pagsunod kay Yahweh. At matatamo ang kaalaman tungkol sa Diyos. Sapagkat si Yahweh ang nagkakaloob ng karunungan. Sa bibig niya ang kaalaman at unaway bumubukal. Verse 7 na po tayo. Bibigyan niya ng unawa ang matuwid ang pamumuhay at ang taong matapat ay kanyang iingatan. Binabantayan niya ang daan ng katarungan. Ulitin ko po sa verse 8, versikulo 8. Binabantayan niya ang daan ng katarungan at ang
lakad ng lingkod niya'y kanyang sinusubaybayan. Kaya nga iyong maunawan ang katuwiran at katarungan at iyong susundan ang landas ng kabutihan. Lalawak ang karunungang matatanim sa isipan. Madadama ang kasiyahan dulot nitong kaalaman. Ang natamong kaalaman sa iyo'y mag-ingat at ang unaway maglilis sa likulikong landas. Ilalayo ka nito sa masamang pamumuhay at doon sa mga taong ang nais ay kaguluhan. Ilalayo ka rin nito sa mga tampalasan na ang landas ay pinili ay landas ng kadiliman. Ang mga taong ang hilig ay paggawa ng kasamaan, ang kanilang kasiyahay pawang walang kabuluhan. Sa ugaling taglay nila'y di sila maasahan, sila ay hindi tapat, hindi mapagkakatiwalaan. Malayo ka sa babaeng mahalay at sa kanyang pang-aakit ay hindi ka maakay. Siya ay babaeng hindi tapat sa asawa. Ang sumpaan sa altar ay binabaliwala niya. Kaya naman ang landas niya ay patungo sa kamatayan at ang kanyang buhay ay tungo sa kawakasan. Sino mang maaakit niya ay tuluyang natatangay at hindi na makakabalik sa maayos na pamumuhay. Last 3 verse 20 po. Kaya nga, tahakin mo ang landas ng kabutihan, huwag mo itong hiwalayan hanggang hininga ay mapatid. Pagkat ang mabuting tao'y magtatagal sa daigdig at ang may buhay na matapat ay hindi matitinag. Ngunit ang masama sa lupa'y mawawala, bubunutin pati ugat ng lahat ng mandaraya. Salamat po Panginoon sa Kawikaan 2. Napakagandang Kawikaan 2 na talagang kung isa sa puso natin lagi ang mga yan ay talaga namang tutuwid ang ating buhay. Tatalino tayo at talagang bubuti ang ating isip at babait tayo sa mga gawain. Nabanggit ko sa mga nakaraang podcast natin mga kapanalig ang core values na isinulat sa The Maxwell Leadership Bible lesson. Tinalakay ito sa Matthew 6 verse 22. So, nandito po ang lessons na gusto kong ibahagi sa inyo. Core values ay napakahalaga po yan. Kailangan maglagay tayo ng sarili nating core values na kinalulugdan ng Panginoon. Na success conscious, hindi po failure conscious. Kasi anuman ang consciousness mo, yun ang mangyayari. Anuman ang lagi mong iniisip, yun ang mangyayari. Paalala ng science po, 95% ng ating mga alalahanin ay hindi po nangyayari. Kaya sayang lang ang oras, sayang lang ang ating enerhiya. Ilaan po ang enerhiyang yan, lakas sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos para matuwa ang Diyos Ama na kabanal-banalan na lumikha ng langit at lupa at siya daw dapat natin mag-isang sambahin dahil totoo naman talagang siya ang mag-isang Diyos who created the very terrific magnificent universe at pinahalagaan niya tayo kahit katiting lang tayong mga tao.
So ibigay ang gloria, ibigay ang nag-iisang kredito sa ating Ama sa Langit. Ito po ang lessons 10 core values na ibinahagi ni John C. Maxwell after basahin ang Matthew chapter 6 verse 1 to 7 and 27. It says here, mga kapanalig, in the sermon recorded in his gospel, Matthew spotlights Jesus' major emphasis on values. Jesus knew his first task was to provide a set of core values for his men. Note, Jesus' list of core values. Kasi alam ni Lord Jesus Christ na para maging matuwid ang kanyang mga disipulo at para ma-educate ng moral values ay binigyan niya ng guidelines, core values. Dahil tayong mga leader dapat ay tayo ang nag-aakay, ay akayin natin ang Panginoon, ang ating mga kapanalig, ang ating mga teammates papunta sa Diyos. So number 1 core values na ibinigay ni Lord Jesus Christ sa kanyang mga disipulo after niyang mapili ang 12, ito po ang number 1. 12 disipulo ang binabanggit ko po dyan. Ito po ang number 1 core values. Do the right things for the right reason. Opo, gawin mo ang tama ng mga bagay na tama para sa tamang rason. So, pagka pinagnilay-nilayan po natin yan, ang ibig sabihin po niyan ay sumunod sa Diyos, maging tapat sa Diyos, manatili sa Diyos, tanggapin ang mga biyaya, i-recognize ang mga biyayang yan galing lang sa Diyos, at to reproduce. Opo, to reproduce para paramihin pa ang mga naniniwala kay Kristo para maging ilaw at asin. Opo, tinawag tayong maging ilaw kasi ang ating Panginoong Hesus ay siya po ang ilaw. I am the light of the world. He who walks with me shall not walk in darkness, but have the light of life. John chapter 8 verse 12 na binanggit po yan. Yang core values number 1 ay hinango po yan sa chapter 6 ng Mateo verse 1 to 8 hanggang 16 to 8. Yan po ang pinagbasihan. So talagang Bible verse itong core values ni John C. Maxwell na ibinigay ni Lord Jesus Christ sa mga disipulo niya. Number 2, napakahalaga po nito. Pray God's agenda, not your own agenda. Opo, pag nagdasal po tayo, sumasamba dapat ng todo-todo, kinikilala ang Panginoon. Si Pastor Ed Lapis ay napakagaling magdasal, napakagaling ng kanyang mga guidance, mga talk. Kaya at ang isa pang gustong-gusto kay Pastor Ed Lapis ay walang siktahan. So, ang agenda natin, walang iba yan kundi ang agenda ng Panginoon ang pinagdarasal natin. Hindi yung agenda natin. Yes, ang dasal ay para sa ikinalulugod lamang ng Panginoong Hesus. Ang the best na dasal na natutunan ko for the past few years ay dasal na ACTS. Ano po ang ACTS? A-C-T-S. Ang letter A ay acronym na ACTS, A-C-T-S. Ang letter A ay adoration. Sumasamba ka sa Panginoon. So, the Lord's Prayer ay napakagandang sambahin ang ngalan mo. Di po ba? Sa Lord's Prayer. So, Ama namin, sambahin ang ngalan mo. So, adoration, pagsamba, pagbanggit ng mga title ng Panginoon sa pagkilala, like the King of Kings, the Lord of Lords, the Alpha and Omega, the first and last, the Prince of Peace, the Root of Jesse, Son of Man, and meron pang the Blessed and Only Ruler, the Author of Life, the Redeemer,
Yan ang mga title na yan ay napakagandang paninimula ng dasal sa ACTS, adoration, pagsamba. Ang pagsamba sa Panginoon na una mong binabanggit ay ikaw ay humble, nagpapakabait ka at nagpapakababa ka, itinataas mo ang pangalan ng Ama sa Langit. And then C ay contrition, paghingi ng kapatawaran. Opo, paghingi ng kapatawaran, contrition, letter C, contrition. Bago tayo magdasal ng or magbigay ng pasasalamat ay contrition muna. So samba, paghingi ng kapatawaran, repentance, yan po ay contrition. And then T is thanksgiving. So ibigay mo na lahat sabihin mo na lahat ang mga pasasalamat mo sa Panginoon. And then letter S, supplication, request, ibig sabihin ng supplication. Ang request or supplication, ang maganda po dyan ay ang hiniling mo ay para sa kinalulugdan ng Panginoon at tulungan kang idagdagan ang iyong pananampalataya, na tulungan ka na makapagsilbi sa Kanya, makapagsilbi sa mga tao, tulungan ka for decision, for guidance, tulungan ka na magbigay ka ng laban, na magandang laban, na tulungan ka makipag-active participation, tulungan ka na i-renew mo ang mind, at so on and so forth, na mga paghingi na ikaw ay mag-transform. Napakagandang paghingi po yan, talagang ibibigay sa iyo yan, talagang gagabayan ka kasi ang hiningi mo ay ikinalulugdan ng Panginoon. At ang isang panghuling hiling, siyempre yung tulungan, ipanalangin mo ang mga masakit na tao, kahit yung tumutuligsa sa iyo, ay ipanalangin mo na gabayan yung tao na yun, na patawarin, tulungan ka na hindi ka maghiganti sa Kanya sa mga maling ginagawa sa iyo ng tao na yun. Amen? Number 3, relationships will make or break you. Oh, napakaganda po yan. Si Lord Jesus Christ na po nagsasabi, nasa Matthew 6 chapter 6 verse 14 hanggang 15. So ang relasyon natin sa mga tao ay pwedeng makatulong or pwedeng makasira. Kahit sa mag-asawa, may mga mag-asawa nagsama ng 25 years, 30 years pero naghiwalay pa rin. So kailangan natin kilalanin na ang relasyon ay pwedeng makatulong or makasira. Pero nasa ating kamay yan, lalo na aware tayo. So kung lumalablaw na ang relasyon natin sa ibang tao, ay huwag natin itong pabayaang masira. May magagawa po tayo sa mga paggawa ng kabutihan, kabaitan pa rin. Pagpapakita ng kabaitan na nagsisimula sa pagkakaroon ng mabuting isip. Opo. Malawak na pagmamahal. Yung binanggit nating Corinthians about love. 1 Corinthians about love ay napagandang descriptions ni Apostol Pablo na tinalagay niya about love. So, at kung matibay na matibay ang relasyon natin sa Diyos, number 1 natin ang Diyos, number 2 ang ating asawa o mga anak, ay talagang titibay lalo kasi nga pag number 1 natin si Lord Jesus Christ at number 2 ang ating asawa, wala nang number 3 na other na karelasyon mong tulad ng ikaw ay may kabit, other woman or other lover. So kampante ka kung ang asawa mo ay number 1 niya si Lord Jesus Christ, hindi ito kukuha ng ibang karelasyon, kundi ikaw lamang ang number 2. Kasi pagka number 1 daw ang ating asawa, number 2 lang si Lord, paano pag nawala ang asawa mo? Ikaw mawawala din. Oh, yeah, totoo po yan na nawawala ang ating mga mahal sa buhay. So dapat number 1 natin ang Panginoon kasi hindi siya mawawala. At makakapiling pa natin sa langit.
Number 4 na core values, prioritize eternal things, not temporal things. Matthew 6 verse 19 hanggang 24. Opo, priority natin ang mga bagay na walang hanggan. Ang dapat ay ang pagpapatawad, pagmamahal, pagiging mahabagin, pagiging mabait, kind, ikaw ay mababaloob. Yan po ay mga eternal things. Ikaw ay nagbibigay lagi ng ikapo, o kung di man ikapo ay talagang hindi ka nakakalimot na magbigay. Tumutulong ka lagi sa mga nangangailangan na walang hinihintay na kapalit. Yan po ay mga eternal yan. Kaya nga eternal mindset ang turo ni Pastor Ed Lapis. Kung may isip ka na bagay na bumabagabag sa iyo, magandang tanungin mo ang sarili mo, ito ba ay eternal na pag-iisip or pansamantala lamang? Bakit ko ginugugol ang aking oras dito sa isipang ito na hindi naman eternal, na ito ay pansamantala lamang? Halimbawa, hindi ka na-recognize, hindi ka na-promote, yan ay pansamantalang pag-iisip lang. Pwede mong palitan ng eternal. Ang dapat natin laging tatandaan, isa lang dapat ang kilalanin natin mag-a-approve sa atin, at ina-approve tayo ng Panginoon. Yes, tayo dapat ay nagtatrabaho sa Panginoon. Hindi tayo dapat nagtatrabaho sa ating mga kliyente or sa ating boss. So, i-prioritize ang pagtutok ng paggawa ng eternal na mga walang hanggang mga bagay na nagpapasaya sa ating Panginoon. Pag sumaya ang ating Panginoong Ama sa langit na banal, ay sasaya din po tayo dahil nananahan ang Panginoon sa atin lahat. Number 5, don't sweat the small stuff. Matthew 6, 25, 31, 34. Number 5 na yan. So, ibig sabihin po dyan, huwag na natin pagtuunan ng mga bagay na maliliit na bagay lamang. Halimbawa, ang toothpaste na sa asawa natin ay kung gusto mo ay laging doon ka sa dulo pumipisil, siya naman ay doon sa una at kalat-kalat ang inyong kubeta, at pag naligo super basa. Kung lagi nyo nang pinag-aawayan yan, ay dapat pinagpapasensya mo na. Ikaw na dapat ang nag-a-adjust, ikaw ang magpunas, or dalawang, sabi ni Pastor Lapis, magdalawang banyo kayo, magtigi isang banyo kayo. So yung mga maliliit na bagay na wala namang pinupuntahan, lalo na sa direction ni Lord Jesus Christ, hindi yung papunta, wag natin pagtuunan ng pansin. Don't sweat the small stuff. Number 6, core values, God's kingdom is paramount. Higit sa lahat, ang ibig sabihin ng paramount, seek it first. Matthew 6, 32, 33. So, ang kingdom ng Panginoon ay paramount, higit sa lahat. So, hanapin natin yung kingdom na yan, yung kaharian ng Panginoon. Ang unahin natin, hanapin natin, at magpatulong tayo sa banal na Espiritu para hanapin yan. At pag nahanap natin, huwag na tayong bibitaw, huwag na tayong liliko ng landas. Laging humiling ng tulong sa Panginoon na tayo ang binabaybay natin, nilalakbay natin ay landas ng Panginoon. At tsak na tsak, tutulungan tayo ng banal na Espiritu. Number 7, judge yourself before you judge others. Napakaganda po ito sa Matthew 7 verse 1 hanggang 6 na tinalakay po yan. Judge yourself before you judge others. Husgahan mo muna ang sarili mo bago ka humusga ng iba. Kasi nga, pag humusga ka, lalo na tayo judgmental, ay nahuhusgahan din po tayo. So, pag nilay-nilayan po natin yan, laging pagpapakumbaba ang susi ng hindi po tayo nanguhusga ng iba. Dapat hinuhusgan muna natin ang ating sarili bago tayo maghusga. At yan ang isa sa ipanalangin Lord Jesus, help me not to judge.
help me na ipaubaya ko lamang ang pagiging judge mo kasi alam mo ang lahat ng nangyayari, so ikaw ang judge at hayaan mo po akong sumunod lamang sa iyo na magpatawad lamang ako sa kapwa ko at patawarin ko rin ang sarili ko. Number 8, if you need something, ask. If you have something, give. Nasa Matthew verse 7 hanggang 12. So pagka meron daw tayong kailangan, hingin natin sa Panginoon na paghingi ay super naniniwala tayo na ang pasasalamat natin natanggap na natin, na ini-imagine natin tanggap na natin, na nangyari na, at ninanamnam na natin ang biyayang yun na hiniling natin. Halimbawa, humiling tayo ng kagalingan ng ating ina na nagkasakit o kapatid o anak o tayo yung nagkakasakit, hiniling natin sa Panginoon yan. Or gusto natin ng magandang trabaho, na mataas ang sweldo, hinihiling natin na may kasamang paniniwala ng todo-todo na hindi mo pinagdududahan ng Panginoon, ay makakamit mo yan, ibibigay sa iyo yan. Dahil walang ibang inangad ng Panginoon kundi tayo magtagumpay, kundi tayo'y makarating din sa langit. At kung meron daw tayong bagay na yan, ay kailangan ibigay din natin. Hindi sabihin, ibibigay mo ang lahat. Parang yung sa balo, yung balo na matandang babaeng tinalakay sa Luke, ibinigay niya ng lahat. So, hindi tayo ni-encourage ni Lord Jesus Christ. Kung tayo mahirap, ay ibibigay na natin ng lahat. Pero hinangaan yung balo na yon sa mga nagbigay ng mga malalaking yaman nila nung araw na yon, ay hinangaan ni Lord Jesus Christ yung balo na yon, pero hindi tayo ini-encourage na ibigay lahat. Give, maging cheerful giver. Give kasi you receive, nakatanggap ka na. It's a circle of life. Ang ibig sabihin po niyan, receive and give. Give, receive. Makasama po yan. Pagka hindi ka na nagbibigay, parang kanal na imburnal, tanggap ng tubig, hindi na niya na ibibigay, ay bumabaho ito. Hindi po nagiging tama. At hindi rin tayo liligaya na tayo receive, hindi po tayo nagbibigay. So para makatanggap uli, dahil ang Panginoong Ama sa Langit hindi pumapayag na may utang siya sa atin pag tayo nagbigay, papalitan niya yan sa kanyang pamamaraan, sa kanyang oras. Kaya dapat is a cycle of life ang give and receive. Tingnan natin ang mga puno. Pagka yan ay naulanan, pupunta yung tubig sa ugat, mayroon pong transpiration against po sa gravity. Ang transpiration ay parang inalimbawa yan ni Pastor Ed Lapis na humihigop ka ng inumin mo sa bote o sa baso na may kasamang straw. So transpiration mula sa ugat na nabasa yung ugat ng puno or halaman, papunta ito sa puno mula sa ugat, and then papunta sa mga sanga, and then papunta sa lahat ng mga dahon. And then yung dahon na punong-puno na rin ng tubig, hindi niya susulungin, akin na itong tubig na ito, kundi ibababa niya yan papunta sa lupa para magsacycle uli, papunta sa ugat uli, and then paakyat uli sa kanilang sa bilang mga dahon. So yan po ang cycle of life, transpiration na pagandang pinaliwanag ni Pastor Ed Lapis. Kaya nga mapupuna daw ninyo pagka kayo sumilong sa puno, hindi lang nasilungan kayo, naliliman kayo, kundi malamig-lamig dahil may binubugay yung dahon na hindi na natin napupuna. Binabalik niya yung sobra sa lupa para makaikot uli sa kanya. Napakaganda ng talagang ginawang universal laws ng ating Panginoon. Kaya talagang kung ikaw ay lagi magtatransform, nire-renew mo ang iyong mind, ay magkakaroon ka ng bagong isip. So kailangan talagang mag-grow spiritually, because if you aren't growing spiritually, you are dying spiritually po. And then number 9, stay true to your convictions. Don't wander from the narrow landas.
manatili ka raw sa iyong paniniwala, convictions. At huwag kang pag-alagala, huwag kang magtaka, huwag kang magbago o manatili sa landas ng napakasikip, which is yung landas na tayo'y makasarili na. So manatili tayong ang ating paniniwala ay ang Diyos Ama nang may gawa ng langit at lupa, na minamahal tayo ng todo. Siya ay slow to anger, at gayahin natin siya sa tulong ng Banal na Espiritu na hindi rin tayo nagagalit ng todo-todo. At kung magalit man ay magpatawad agad. Dapat slow to anger tayo kasi ginawa tayo ng Diyos Ama sa kanyang imahe. And then panghuli, obedience to God. Banggitin ko muna yung kung saan hinango yung number 9. Nasa Matthew 7 verse 13 hanggang 20. So yung panghuli naman po, obedience to God is the only sure foundation of life, for life, ay nasa Matthew 7 verse 21 hanggang 27. So obedience to God is the only sure foundation for life. Diba? Ang mga taong masunurin sa Diyos, sabi ni Father Rolando de la Cruz, ay mayroong biyayang kasunod. So ang nag-iisang pundasyon sa buhay natin na pinagkaloob sa atin ng Panginoong Ama sa Langit ay nasa pagiging matapat natin sa Kanya. Kung matapat na tayo, kailangan manatili tayong matapat. Kailangan tanggapin natin lahat ng mga nabibigay ng buhay ng Panginoon sa atin. At huwag nating laging kakalimutan, tinawag din tayong to reproduce. Kung natuto ka na, kung nakakapagbasa ka na ng Bible at magaganda na ang influence ng Bible sa iyo, dahil sinisikap mong pag-aralan, isabuhay at kailangan mong ibahagi yan para dumami ang mga naniniwala kay Lord Jesus Christ. Amen? Anong lagi natin tatandaan? God is forever in control. Ano pa? Regularity is a king. So, pag nilay-nilayan po natin yan, ang ibig sabihin niyang regularity is a king sa lahat ng aspeto ng buhay, pag-iipon, pagtulog, pagkain, dapat nasa tamang oras tayong kumain, nasa tamang oras din tayong matulog, at kinukonsumo natin at least 7 hours isang araw ang itinutulog natin, kasi yan po ang napakagandang rekomendasyon ng sleep scientist na si Dr. Matthew Walker. Pag below 7 hours tayong natutulog na below kulang na 7 hours, magkakasakit po tayo. Maraming salamat. Shoutout sa aking Kuya Romy, sa lahat ng mga nagko-comments, nagbabahagi at nagiging difference maker for God's greater glory. Bye now. God bless. Papuri sa Panginoon.